Before I start, yun. Guys, thank you naman tayo. Palakpakan natin ang ating napakalupit na host, si Miss Leonora Adriano. Mga di po nakakakilala, mga Miss Leonora Adriano po ay isang dating Jollibee crew. Alright? Isang dating Jollibee crew na naimbitahan ng kanyang kapitbahay na dating yaya sa Abu Dhabi. Okay, so si Leonora po isa sa mga direct na member or direct leader po ni dating yaya Miss Erica Joy Rubanyo. Yan po ang dating yan, ang dating yaya sa Abu Dhabi. Ngayon, hindi na mukhang yaya yan. Mukha ng amo yan. Mayaya na coach, Yayamanin, mayaya na. yayamanin. Yan, yung dating Yayama, may yaya na. Grabe naman. yayamanin, Yayamanin, sabi si Tita Gina ba yun? Ayos. Yes, yayamanin. Yes, sir. Alright. So, guys, good evening sa ating lahat. Happy Monday. Sabi nga ni Coach Leonora nyo kanina, ni Leonora Adriano kanina, no? Today is day 81. Grabe. 81 na. Yes. Guys, 81 na. 9 days na lang. Tapos na po ang ating 90-day fast track. So, meron ka pang siyam na araw para magseryoso. Tama ba? So, magandang gabi sa lahat ng team na nandito. Syempre, unahin ko na. Magandang gabi sa lahat ng Limitless. Good evening to all the team Limitless. Good evening to all the team Alpha, team Bravehearts, team MDC, team J-More, team Top Guns. Syempre, nandyan din. Meron pa ba ako nakalimutan? 'Di ba? Lahat ng team ng Spartans Elite, magandang gabi sa inyo lahat. And also sa lahat po ng mga ating mga members from other countries, yung mga members natin from sa iba't ibang bansa, 'di ba? Yung mga kababayan nating OFWs, good evening sa lahat ng Spartans Elite na OFWs. And syempre, batiin ko lang yung ating mga core leaders, ang aking mga kapatid. Syempre, magandang gabi, Coach Yuki Ordas, Coach Melinda Lim, Coach Odi Villafuerte and Coach Ferlin, 'di ba? And syempre ang ating founders, Coach Jason De La Cruz and Coach Katrina Yu De La Cruz. Guys, kanina actually kakarating ko lang po, medyo buzzer beater kami sa Rev Up Monday natin. So kakauwi lang namin ni Coach Joanna nyo, buti umabot, medyo traffic talaga kanina. Galing po kami, kwento ko lang para medyo maganda-gandang panimula natin. Kakauwi lang namin galing sa labas, syempre, 'di ba? So, nauwi na po namin ang pinakaunang sports car ni Coach Joanna Marie Peralta. Ayan. So, nasa garahe na po natin ang pinakaunang sports car ni Coach Joanna nyo. Grabe. 'Di ba? Andiyan ba si yung host sa host natin, pwede bang pa co-host si Sian Cuevas na pangalan? Ayan, sige, thank you. Ayan, si Coach Mel pala, no? Coach Mel, ayan, para yung isa, yun. Alright. Guys, ito, pakita ko sa inyo. Para lang makita nyo, kakauwi lang po namin kanina. Ayan. Siyempre, bago natin pinick up, buena mano, this Monday morning, nag-withdraw muna tayo ng pang down, no? Pang down natin sa ating, sa bagong sports car ni Coach Joanna nyo. 'Di ba? And syempre, ayan na po. Kanina nagkakapirmahan na, 'di ba? Nagkakapirmahan na po. Yan, pinick up natin yung pinakauna. Ayan, akala ko si Coach Joanna nyo lang po, nabudol po ako ni Coach Joanna nyo, pati rin pala ako, pipirma din. 'Di ba? So ayan, nagpirmahan na. And guys, this coming Saturday, wag kang mawawala kasi sa Saturday po natin i-reveal yan. 'Di ba? Ang si Coach Joanna nyo po, sobrang tuwan-tuwa kasi sa tagal na po namin, for the past years namin sa gantong industry, nakailang sasakyan na rin po si Coach Joanna nyo, pero kami, di ba? Pero sa totoo lang po, sa amin dalawa, ako lang lagi naglalabas ng sports car. Okay, si Coach Joanna nyo, ang hilig niya more on mga malalaking kotse. Gusto niya yung mga SUV, yung mga monster, mga, di ba? Kaya yung huling kotse niya po, Ford Raptor, di ba? Talagang kala mo talaga, di ba? Alam mo yon?
pang big boys pero yun yung mga gusto niyang kotse. So, ngayon lang po siya naglabas ng sports car. Ayan, so kaya tuwan-tuwa si Coach Joanna nyo. 'Di ba? Sobrang baliw na baliw. And guys, huwag kayong mawawala sa Sabado kasi i-reveal natin at makikita nyo yung pinakabago niyang sports car. So, anyway, guys, tonight, siguro gusto ko lang welcome lahat ng mga bago nating members. Sa lahat po ng mga new distributors and new franchises natin na nandito tonight. Magandang gabi po sa lahat. Tonight, sabi ko nga kanina, I don't know kung nakita nyo yung post ko kanina or sa GC, sa mga GC, no? Yung topic po na ituturo ko tonight, honestly speaking, shinare ko to sa mga kapatid natin sa core and nagsabi rin ako kay Coach Jason De La Cruz and Coach Kat. Napaka-special ng training natin tonight, no? Kasi, guys, especially, marami po sa atin, nung pumasok tayo sa House of Franchise, talagang, yun po yung maganda sa ating business, no? Sa negosyo natin, talagang franchising business. 'Di ba? Kilalang kilala, napakaingay, napakaganda ng ating mga franchise business, tama ba? 'Di ba? So, ngayong gabi po na 'to, 'di ba? Ang aking topic tonight, napaka-blessed nating lahat, especially ako po na I'm very grateful, I'm very honored na mag-training tonight at mabigyan ng pagkakataon na makapag-share ng some of the knowledge or some, alam mo yun, some trainings, di ba, na pwede kong i-share sa inyo, lalo na kung bago ka. Di ba? Kasi etong topic po na ituturo ko sa inyo tonight, guys, dito mo maiintindihan, at sabi ko nga kanina, dito mas malilinawan kung bakit ka ba talaga magiging multi-millionaire sa business natin. 'Di ba? Dito mo maintindihan at dito ka malilinawan na dito pala sa gantong business, talagang dito ka talaga magiging milyonaryo, dito ka talaga yayaman, 'di ba? Dito ka talaga, alam mo 'yun, dito talaga mababago yung takbo ng buhay mo. 'Di ba? Tama ba? 'Di ba? So, sa topic ko po na to tonight, honestly speaking, ngayon ko lang din training to, ngayon ko lang din topic to. Actually, dapat ituturo ko to sa team namin, pero sabi ko nga, mas maganda kung ma-share talaga to sa buong Spartans Elite. 'Di ba? So, before that, siguro sa mga hindi po nakakilala sa akin, pakilala lang ako. My name is Coach Ian. I'm Christian Angelo Cuevas. I've been in the industry for the past 9 years na. 9 years na po. 9 na taon na po ako nasa gantong industriya, nasa gantong business. So, fast forward lang, 'di ba? Lagi ko na kwento, fast forward, I started this business 2015. Okay, that time po I was 19, actually going 20 years old ako that time. Nag-start ako sa gantong business. Estudyante, 'di ba? That time estudyante pa ako. Wala po akong alam sa pagnenegosyo, wala po akong background sa gantong business. And sa gantong klase po ng negosyo for the past 9 years, dito na po talaga kami kumita ng malaki. Sa mga naka-attend po last Saturday, pwede ko ba makita yung mga naka-attend last Saturday sa ating event, ating franchise forum last Saturday? Ayan, madami. Diba, nakita nyo, nag-share sa ating franchise forum. So, pinakita niya naman sa inyo yung mga nangyari talaga sa amin. Diba, yung talagang binigay ng negosyo na to or ng industriya na to sa buhay namin, no? Siyempre, glory to God. 'Di ba? Lahat po 'yan galing kay Lord, no? So, alam mo 'yan, for the past years, especially po nung pumasok kami sa Spartans Elite, I can say na nung pumasok po kami ng Spartans Elite, doon po talaga kami kumita ng malaki. 'Di ba? Doon talaga kami kumita ng maganda for the past almost maglilimang taon pa lang po kami sa Spartans Elite sa February 2024. So technically, less than 5 years pa lang po kami sa Spartans. Pero praise God, kahit pa paano po, naka 40 million na rin po kami ni Coach Joanna nyo in less than 5 years time. 'Di ba? So, kahit pa paano, nakakatuwa po and I'm very thankful. Sabi ko nga, sino ba naman po kami ni Coach Joanna nyo? Parehas po kaming undergraduate, hindi po kami nakapagtapos ng pag-aaral. 'Di ba? College level, college degree, pero sabi ko nga po, sabi nga ni Coach JDC last Saturday,
maraming nakapagtapos ng pag-aaral. Maganda yung, alam mo yun, maganda ang, alam mo yun, cum laude. Pero ngayon, walang kinikita, walang trabaho. That's why we're very grateful. It's because kami ni Coach Joanna nyo, even di po kami nakapagtapos ng pag-aaral, with the guidance of Coach Jason De La Cruz, di ba? With the help of the whole Spartans Elite. And syempre po, dahil po sa gantong klase ng industriya, okay, sa gantong klase ng negosyo, dito po nabago ang buhay talaga namin. Alright? Alright. So, okay. So, guys, pakita ko lang sa inyo. Siguro, pakita lang ako some of the pictures siguro sa mga hindi po naka-attend last Saturday. Diba? Siguro, pakita ko lang. Ito po yung mga nangyari sa amin. Diba? Pakita ko lang po sa inyo. Mga nangyari po sa amin. Dahil po sa ganitong klase ng business, no? Honestly, ako po, nung nag-start po ako dito, wala rin po akong background, wala rin po akong alam sa pagnenegosyo. Nagkataon po, nag-guide po tayo ng maayos ng ating founder, Coach JDC. Diba? Proud ba kayo na ang founder natin is si Coach Jason De La Cruz? Yes, Yes, Coach! Coach! Yes, Coach! Proud. Coach! Sobrang proud. Very Yes, proud. Coach! Sobrang proud. Super proud. Yes, Coach! Yes, proud of you, Coach. Guys, alam mo, you need to be proud, mga kapatid. Why? It's because alam na po namin ang mangyayari. Hindi po sa nagyayabang, pero alam naman na natin ang mangyayari. Sooner or later, abangan nyo po that Coach Jason De La Cruz and the whole Spartans Elite will be the #1 team, di ba, sa buong House of Franchise and sa buong JC. So, be excited po, be proud kasi talagang napakatindi. Alam nyo po, tonight, siguro hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang topic po na i-share ko sa inyo tonight at gusto ko pong ibahagi sa inyo tonight is ngayon na nandito na tayo sa House of Franchise, ngayon na member ka na dito, okay lang po ba makita ko lahat ng mga new members, yung tipong mga less than 3 months pa lang? Okay lang ba? Taas ang kamay. Nakikita ko po kayo lahat. Ayan, madami. Less than 3 months. Ayan. Diba? Madami. Nakikita ko sino yung mga nagtataas? Si Sheena, Top Gun Sheena. Diba? Sino pa yung mga nagtataas ng kamay? Si Mary Ann. Ang dami. Si Sheena, si Rudy Rick. Diba? Si Rudy Rick. Ang dami. Ang dami. Si Anton, nagtaas ng kamay. Nakita ko. Si Larry. Ayan, no? Sobrang taas ng... sino pa? Si Claire ba nagtataas ng kamay? Si Claire Pilar. Ayan, si Claire Pilar. Nandyan din. O sino pa? Si Rowena. Nakita ko, nagtataas ng kamay. Si Jacob. Si Mark. Si Jason. Ang dami. Diba? So, napakadami pong mga bagong members at mga talagang mga, alam mo yun, kakasimula pa lang sa ganitong business. So, tonight, di ba, marami kasi guys, na kaya ito pong topic na i-share ko sa inyo tonight is maraming sumali sa team, maraming sumali sa Spartans Elite. Pero technically, hindi pa talaga clear sa isip nila bakit ba talaga yumayaman sa ganitong business. Di ba? Kaya normally, marami pong pumasok dito ang nasa mindset lang, magtinda ng siomai, magtinda ng barley, which is good. Guys, tandaan nyo po, napakaganda ng business natin. Bakit? Napakaganda po ng mga produkto natin. Sabi nga, meron tayong mga winning product. Diba? Sa business, importante. Parang i-acknowledge ko lang, di ko alam kung yesterday ba, 2 days ago, sila Anton and sila Ma'am Tere, nakabenta ng 300,000 pesos worth ng produkto, guys, hindi po pay-in. 300,000 pesos worth of products ang na-dispose nila. Last 2 days ago or kahapon ata. Tama ba, Anton? Kahapon or 2 days ago? Sunday po nag-pay-in, kahapon nagbayaran. Oh, yun. Di ba? Tapos meron pang pay-in na Diamond account. Tama ba si Anton? Tama ba? Ano pa, Coach, fingers crossed kasi nagke-critical yung kapatid niya sa hospital. Pero he will join us. It's a matter of when lang. Pero hopefully makalampas yung sa kapatid. Si Anton po, yan nagsasalita. Si Mr. Carranza po yan, no? Yan po yung isa sa pinaka-love ni Ma'am Tere. BFF. BFF ni Ma'am Tere. Okay?
So, ayan. So guys, di ba? Nakakatuwa po kasi napakaganda ng mga produkto natin. Hindi ka actually, hindi ka masizero. Alam niyo po, when it comes sa ating business, kaya po nakakatuwa, marami kang pagkakakitaan, maraming ways of earning. Tama ba? Ibig sabihin, pagpasok mo, pwede mong gawin yung franchising side. Di ba? Pinag-uusapan natin, pinapresent natin that pagpasok mo sa HOF, marami kang pwedeng gawin. Number one is the franchising side. Diba? Ibig sabihin sa franchising side, dalawa rin ang pwede mong gawin. Pwede kang mag-food cart or pwede kang mag-all-in-one. Diba? Malupit sa all-in-one, pwede kang mag-community franchise, pwede kang mag-online shop link. Tama ba? Pwede kang magtinda ng mga produkto natin, may physical man or online man. Marami kang pwedeng pagkakitaan. Tama ba? Sa ganda ng mga products, talagang hindi ka masisiro. Diba? Pero tonight, ang gusto ko pong i-share sa inyo, diba? Kasi marami, tonight, hindi pa talaga nila lubos na naiintindihan bakit ba talaga may nagmimilyonaryo? Bakit ba talaga mayroon nagkaka-sports car? Bakit ba talaga kumikita ng milyon-milyon? Di ba? Bakit ba talaga yung ating founder, Coach Jason De La Cruz? Guys, Coach Jason De La Cruz, kumita na po ng 300 million sa ating negosyo. Di ba? Yung iba nagtataka, 300 million? Paano kumita ng 300 million eh? Di ba? Produkto lang naman, benta-benta lang naman. Ba't kaya kumikita ng 300 million, guys? Nakakatuwa po. Isipin niyo po, Coach JDC, nabaliw na naman ako last Saturday. Na-remind na naman ako, Coach JDC po. 'Di ba? Right now, we're very proud. I'm very proud. 'Di ba? Bakit? 'Di ba yung mentor ko, yung coach ko, isa sa mga Ferrari owner sa Pilipinas. Guys, isipin niyo po si Coach JDC, yung Ferrari niya, nakita niyo naman na, 'di ba? Isipin niyo po, yung Ferrari niya, ipe-flex ko lang. Yung Ferrari po ni Coach Jason De La Cruz, ayan, para makita mo sa mga bagong members natin, para maging proud ka sa ating coach. 'Di ba? Isipin mo, ang nagme-mentor sa iyo or ang magme-mentor sa iyo isang Ferrari owner. 'Di ba? Naka-Portofino po 'yan na Ferrari. Para po sa mga hindi nakakaalam, 20 million pesos po ang bili ni Coach JDC diyan. Tama? Ang malupit po, yung nakikita mong itim na kotse na van, 'di ba? Tawag po diyan celebrity van. 'Di ba? Artista van. Para po may idea kayang celebrity van na 'yan, yung nag-iisa lang po 'yan sa buong Pilipinas. One of one po yung ganyang style. 'Di ba? Itsura niya po parang naka-Lambo kits. Nakita mo, nag-iisa lang 'yan. And ang nakaka-proud lang, Coach JDC, 'di ba? Para po may idea ka, para maging proud ka, sa buong House of Franchise, Coach Jason De La Cruz lang po ang GM, ang Grand Mentor na merong sariling speedboat. Okay? So, ibig sabihin, nire-remind lang kita, alam ko namang alam mo to. 'Di ba? Yung speedboat, hindi po normal. 'Di ba? Sa isang coach, 'di ba? Normally sa ganitong business, makikita mo naka-sports car, naka-supercar, pero bibihira lang po yung makakita ka ng coach at magko-coach sa'yo na may speedboat. Magkano po kaya yung speedboat? Magkano po kaya yung Ferrari? Ito po matindi. Ito, sinave ko lang kanina. 'Di ba? Para may idea ka sa mga shout-out sa lahat ng Team Alpha, mag-ingay. 'Di ba? Kilala niyo po ba 'to? Oh, tingnan niyo 'to itong papakita ko sa inyo. Sa lahat ng Team Alpha at sa lahat ng Spartans Elite. Ayan, nakita mo ba yung maangas na yan? Yes, Coach! Yes, Coach! Diba? Sa mga Team Alpha at sa buong Spartans Elite, nakikita nyo si Coach Yuki Ordaz. Diba? Isang undergraduate. Diba? Hindi rin po nakapagtapos ng pag-aaral. Pero, by doing this kind of business, mga kapatid, isipin mo, ayan o. Diba? O, para po sa mga hindi nakakalam, yan po sa Marina Bay Sands yan. Sa MBS, sa Singapore. 'Di ba? Yung undergraduate, isipin mo, 'di ba, nakakapag-bakasyon, nakakapunta-punta sa iba't ibang lugar, 'di ba? Especially sa ibang bansa. 'Di ba? Ito po malupit. Oh, yung dating undergraduate po, yung undergraduate po, 'di ba? Yan po, by doing this kind of business, 1.2 million in 4 weeks time. 'Di ba? Ito malupit. By doing this kind of business, ayan po, nakailang sasakyan na rin. 'Di ba? Dahil sa gantong industriya. 'Di ba? So ibig sabihin, kung iisipin mo, napakatindi, 'di ba, ng gantong business. 'Di ba? Ito pa papakita ko sa inyo sa lahat naman po ng mga
Limitless. Oh. 'Di ba? Yung dating BPO, 'di ba? BPO employee, 'di ba? Coach Odi Villaperte, 'di ba? Para po sa mga Team Limitless, 'di ba? Napaka-pogi ni Coach Odi by doing this kind of business, 'di ba? Sa ganitong klase ng industry, ayan po. Naka-Mustang, para take note po, Coach Odi Villaperte, kumita na rin po yan ng almost 20 million pesos. Coach Yuki Ordaz kanina, sa mga hindi po nakakalam, Coach Yuki Ordaz, kumita na rin po yan ng more than 20 million pesos. 'Di ba? So ibig sabihin, kung nakikita niyo po, napakadami po. Ito naman po, pakita ko lang, flex ko lang din. Ako naman po, by doing this kind of business, for the past, ito na lang po, sa Spartans Elite na lang. 'Di ba, nung pumasok po ako ng Spartans Elite, in 4 years time, ito na po yung mga nabili nating sports car. 'Di ba? So yung una po nating sports car, yung Subaru BRZ. Ayan, Subaru BRZ. Pangalawa po nating sports car, yung brand new po na Porsche 718 Cayman. 'Di ba? Na fully paid po natin 'yan. After po niyan, ito po yung pinakabago natin, yung Dodge Challenger. 'Di ba? Na nakakatuwa po dahil po sa ganitong business. And sabi ko nga, abangan niyo po yung kay Coach Joanna niyo sa Saturday. And ano pa? 'Di ba? Papakita ko lang para at least makita mo makita mo kung ano rin yung pwedeng mangyari sa iyo. Ito rin po pinakita ni Coach Joanna nyo last Saturday. By doing this kind of business po, ito rin po yung dahilan kung bakit din tayo nakapag-expand ng mga iba't iba pang business or investments pa. That's why right now meron po kaming 2 condominium, owned po natin 'yan. Yung isa po natin sa Arezzo Place Pasig, dito po 'yan sa may Pasig, dito sa may Sandoval. Okay, and also yung isa po nating condominium, meron din po tayo diyan sa may M-Place, sa may Quezon City. 'Di ba? So ibig sabihin kapatid, kung makikita mo, dahil po sa ganitong klase ng negosyo, nakapag-expand din tayo. 'Di ba? Kumbaga, alam mo 'yon? Nakapag-start din tayo ng mga iba't iba pang pwede nating pagkakitaan outside this business. 'Di ba? So, 'di ba? Kaya po 'yan, pinapakita ko po sa inyo. Ito naman, pakita ko rin sa inyo 'di ba? Yung dating yaya po. O, yung dating yaya. 'Di ba naalala niyo po yung dating yaya na binabanggit ko kanina? Isipin mo yung dating yaya na kinoach natin. Isipin niyo po, from dating yaya, who would have thought, 'di ba, na yung dating yaya, ayan, magkakaroon din ng sariling sports car, 'di ba? Para po may idea kayo, si Erica Joy Ribaño po, pumasok po sa amin yan way back 2019. Total stranger sa Facebook lang po nag-inquire. So in 4 years time, 'di ba? In less than 5 years, 2019 din po siya pumasok sa amin. Kumita na po sa amin si Erica Joy Ribaño ng more than 8 million pesos. Dahil po sa gantong industry. Dahil sa gantong business. Okay, yung nag-host po sa akin kanina, nag-intro po sa akin kanina si Leonora, kumita na po sa amin yan ng more than 4 million pesos. Ngayon po, dito sa House of Franchise, mahigit kalahating milyon na po ang kinita nila. Nagsisimula pa lang po tayo. 'Di ba? So, sino dito ang nagsasabi na gusto niya rin kumita ng milyon-milyon sa gantong business? Taas ang kamay. Iyon. 'Di ba? Ako po. Alright, 'di ba? Iyon. Okay. Sige, thank you so much. Oh. So ngayon guys, sige po, thank you so much sa lahat na nagtataas. Diba? Siyempre lahat yan gusto natin. So tonight guys, ngayon, kaya ko pinakita yan. Ba't mo yung pinapakita, Coach Ian? Okay. It's because tonight, diba, ito pong training na gagawin natin tonight, sabi ko nga po, this is the first time na iti-training ko to. Diba? It's because gusto ko pong maintindihan nating lahat kung bakit ba talaga tayo yayaman sa gantong business. Diba? Kasi baka mamaya, akala mo, ang business po natin, guys, magsusulat-sulat lang ako. Diba? Baka mamaya, diba, marami pong pumasok sa inyo dito, diba, na ang mindset nila is magbenta-benta lang. Okay? Ang mindset nila, benta-benta lang. Okay? Honestly, guys, tandaan nyo po, sabi ko nga, wala pong masama sa pagbebenta-benta. Honestly, isa yan sa pwedeng dahilan para talagang kumita ka ng malaki. Diba? Sa ganda ng mga products, pwede kang magbenta. Diba? Kaya pwede kang magbenta, pwede kang mag-franchise. Diba? Yan po yung mga pwede natin pagkakitaan. Tama ba? Ngayon,
tonight, ang i-share ko po sa inyo, etong topic na to, 'di ba? Dito mo maiintindihan kung bakit ka yayaman sa network marketing. Okay? Tonight guys, magpo-focus lang po muna ako, walang iba, hindi ako wala tayong pag-uusapan na about products or everything, 'di ba? Tonight, ang i-share ko po sa inyo, why network marketing? Bakit ka ba talaga yayaman sa ganitong klase ng industry? Bakit ka ba talaga yayaman sa ganitong klase ng business? Tama? O ngayon kapatid, meron ako papakita sa inyo, tignan nyo kung kilala nyo tong mga to. Okay? Tignan nyo kung kilala nyo tong mga to ha. Ayan. Sino ang nakakakilala sa mga to? Ayan. Ayan. Ito ha. Oh, nakita nyo? O, sino yan? Wala, coach. Oh, hindi. Wala pa talaga. Wala pa ako Wala pa, pinakita. coach. Wala pa. Ito pa lang. Ito pa lang. Okay, sino to? Sino to? Tignan nyo to ha. Tingnan ko kung kilala nyo to ha. Okay, sino nakakilala dito? Oh, sino yan? Henry C. Henry C. Henry C. Henry C. Isa, kilala nyo ha. Henry C. Henry Sino, C. sa mga nakakilala kay Henry C, ano ang mga negosyo na pagkakari ni Henry? Oh, SM. 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 DO. Patukan dati. SM. Ano pa? Ayan, dami. China Bank. Oh, yan, ang dami, di ba? Oh, sige. Sige, tama. Trading mo. Oh, yan. Oh, at least kilala nyo. Oh, ito, kilala nyo ba to? Kilala nyo to? Yan, oh, kilala nyo ba yan? Lusyutan. Lusyutan. May-ari ng Tanduay. Oh, ano pag-aari ni Lusyutan? Oh, ano yung pag-aari ni Lusyutan? Tanduay, sigarilyo. Oh, Pal. Philippine Airlines. Airlines. UE. Yes. UE. Pal. Diba? Union Bank, AUB, 'di ba? Yan yung mga pag-aari ni ni Lusyutan. Tama ba? Ito, kilala nyo ba 'to? Oh. Yan, kilala nyo ba 'yan? Manny Manny Villar. Villar. Manny Villar. Real estate. Money. Money Villar. Camellia Homes. Camellia. Yes. Kalan. Ito daw ni Jonathan. Camellia Real Estate. Oh, kami Cavite. Prime Water. Camellia. Yes. Tama. Cavite, Las Piñas. Cavite. di ba naglalabasan na, di ba? Alam niyo, Prime water. Prime Water, di ba? Oh. Project. Oh, ito last. To, kilala nyo to, alam ko kilala nyo to. Yan, sino yan? MVP. MVP. Manny Pangilinan. Oh, ano? Money Pangilinan. PNDT. Channel 5. LDT. DMCI. DMCI. Oh, coaches. Always. Oh, di ba? Oh, see? Oh, tama ba? Oh, kilala nyo ba? Smart TNT. Yan. Oh, di ba? Yes. Anyway, ayan, minute ko muna kayo, ang iingay nyo. Okay, anyway, guys, yung mga yan, pinakita ko sa inyo, di ba? Kilala nyo lahat, di ba? Isipin nyo, lahat ng pinakita ko, kilala nyo. Bakit? It's because, lahat ng mga yan, lahat ng yung apat na pinakita ko sa inyo, sila yung isa sa mga talagang pinakakilalang kilala sa buong Pilipinas. Why? It's because isa sila sa pinakamayayaman sa buong Pilipinas. Okay? Tama ba? Hindi po sila milyonaryo. Okay? Hindi po sila multi-millionaire. Okay? Para po may idea kayo. Hindi po sila multi-millionaire. Di ba? Multi-billionaire po sila. 'Di ba? Actually sila Henry C, parang kung di ako nagkakamali, trillionaire ata yung mga yan eh. 'Di ba? Even sila tawag dito, sila Manny Villar, multi-billionaire po yung mga yan, mga bilyonaryo po yung mga yan. Tama. 'Di ba? So ngayon, bakit po sa pinakita? 'Di ba? It's because yung mga yan, para po may idea kayo, kaya sila yumaman. 'Di ba?
kaya sila yumaman? It's because meron po silang sistema na ginagamit, meron po silang system na ginagamit kung bakit sila naging multi-billionaire. At kung bakit po naging billionaire yung mga yan, dahil po malupit yung ginagawa nilang sistema talaga. Talagang, honestly, hindi lang po sila nagbe-business. Meron silang sistema na ginawa or ginagamit, kaya po sila umabot sa ganyang level. Okay? O ngayon, eto malupit. Sino ang gusto maging katulad ng mga pinakita kong picture? Pwedeng magtaas ng kamay. Diba? I-declare mo na, magiging multi-billionaire din tayo. Diba? Taas ang kamay. Si Luisa, todong hindi. Tama? O, ngayon, kapatid, tignan mo tong mabuti. Ngayon, guys, tonight, ayan. Ngayon, lahat tayo gusto nating yumaman, tama ba? Lahat tayo gusto nating maging multi-billionaire, maging talagang lahat ng multi. Diba? Ngayon, kapatid, tonight, diba, ang una nating pag-uusapan, diba, syempre, kaya natin gustong maging multi-billionaire, maging multi-millionaire, maging successful in life, it's because, di ba, gusto nating ma-achieve yung mga pangarap na tinatawag natin or yung mga bagay na gusto pa nating ma-achieve in life. Di ba? I believe kung bakit tayo sumali ng HOF, bakit tayo sumali ng JC, it's because meron pa tayong mga pangarap na gusto nating makuha, hindi lang para sa sarili natin, kundi para din sa buong pamilya natin. Tama ba? Tama ba? Oh, di ba? Yes, Coach. Yes, Coach. Diba? So, ibig sabihin, Yes, Coach. yes, I believe kaya tayo sumali sa gantong business, 'di ba? Kung teacher ka man, kung police ka man, kung OFW ka man or kung anumang background mo, I believe kaya ka sumali sa gantong business, it's because meron pa tayong mga bagay na gustong ma-achieve in life. 'Di ba? Ang tawag doon, mga kapatid, dreams. Okay? Ang tawag po doon, dreams. Sa Tagalog, pangarap. 'Di ba? Sabi nga, ang dreams, 'di ba? Kung mapapansin mo, ang dreams nagsisimula sa letter D. Nagtatapos sa letter S. Ibig sabihin, lahat daw ng dreams natin, 'di ba, para makuha natin 'yan, kailangan meron kang letter D. Ano 'yun? Meron kang datong. Okay? Pagtatapos sa letter S, ano 'yan? Salapi. Tama ba? Tama ba? So, ibig sabihin, ang dreams, para makuha mo 'yan, kailangan meron kang datong, kailangan meron kang salapi. 'Di ba? Pag tinagalog mo, pangarap. 'Di ba? Sa umpisa, letter P, magtatapos pa rin sa letter P. Ibig sabihin, magsisimula sa pera, magtatapos pa rin sa pera. Tama ba? So, ibig sabihin, lahat ng pangarap, lahat ng dreams natin, para ma-achieve natin yan, kailangan meron tayong pera. Kasi wala namang libre sa pangarap natin. Ngayon, Coach Ian, 'di ba? Kung ang pag-uusapan natin dreams, 'di ba? I believe, 'di ba? Isa sa mga pangarap natin, correct me if I'm wrong, 'di ba? Lahat tayo dito. Isa sa dreams natin, kung bakit tayo sumali ng JC, kung bakit tayo sumali ng gantong sa House of Franchise, sa gantong klase ng business, it's because number one na pangarap natin, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa buong pamilya natin, sa mga anak natin. Number one, sino ang may pangarap sa house and lot? Sa bahay. 'Di ba? Pangarap ba natin magkaroon ng sariling house and lot? Yes. House and lot, yung pangarap. Yes. Yes, Coach. Yes, Coach. Yes, Coach. Ito lang. Yes, Yes, di ba? Guys, tandaan nyo, sabi nga, laging sinasabi sa amin ng mga mentors namin before, na ang pinakamahirap daw na tao sa mundo, hindi daw yung taong walang pera. Di ba? Narinig mo na yan. Kundi yung taong walang pangarap. Bakit? Kasi ang pangarap, libre lang. Di ba? Yung iba, marami, nagtitipid pa. Di ba? Ibig sabihin, pag nangarap ka ng house and lot, di ba, na may malaking gate, may swimming pool, walang magagalit sa'yo kasi libre lang yan. Tama? Di ba? Kaya ang pinakamahirap na tao sa mundo, hindi yung taong walang pera, kundi yung taong walang pangarap. Okay? So ngayon, number one, house and lot. Tama ba? Madami nagsabi, gusto house and lot. Number two, eto, sigurado ko. Number two, isa sa mga dreams din natin, ano? Number two, yung tinatawag nating mga cars. 'Di ba? Pag marami cars, 'di ba?
'Di ba? Sabi nga pag nangarap ka, 'di ba? Sabi nga ngayon ang kotse daw hindi na daw to luho. Yung iba kasi dati ang mindset nila ang kotse daw luho, 'di ba? Pero technically, ang kotse mga kapatid, hindi na po luho 'yan, pangangailangan na po ng tao 'yan, 'di ba? Yung iba, sabi ko nga, 'di ba kung mangangarap ka na lang, libre lang 'yan, walang magagalit sa iyo pag nangarap ka ng Ferrari. Walang magagalit sa iyo pag nangarap ka ng 10 sasakyan. Walang magagalit sa iyo pag nangarap ka ng sports car or ng supercars. Tama? So, ibig sabihin, I'm very sure, isa sa mga pangarap din natin para sa pamilya rin natin, di ba yung tipong mga anak mo may mga kotse? Di ba yung mga tipong panghatid mo sa school, yung nanay at tatay mo may mga edad na, may mga sarili rin silang sasakyan. Di ba yung ikaw mismo, yung tipong ikaw, may pamalitan ka pag may coding. Di ba? Tama ba? Correct. O, di ba? Pangatlo, ito, I'm very sure. Gusto rin to. Di ba sabi nga, isa sa mga pangarap din daw natin, ako personally, isa rin sa pangarap ko, until now pa, di ba, is yung tinatawag na travel. Siyempre, pag nabuhay ka sa mundo, di ba ayaw naman natin, yung mawawala na lang tayo sa mundo, na Pasig City lang ang nakita mo. Di ba, na nakita mo lang Quezon City lang. Di ba, nakita mo lang Luzon lang, ang nakita mo lang Visayas or Mindanao lang. Yung tipong hindi ka nakapag-travel sa ibang bansa. Diba? Siyempre kung mangangarap tayo kasama ng buong pamilya natin, I'm very sure, isa sa pangarap mo para sa mga anak mo, diba? At sa mga magulang mo, yung tipong madala mo naman sila sa ibang bansa. Diba? Alam niyo po, last week ba or 2 weeks ago, yung mami ko po, diba? I'm very happy kasi nakapag-travel po sa Korea. Diba? Dahil baliw na baliw sa BTS. Diba? Army. 'Di ba yung nanay ko army, talagang alam mo 'yon, official army eh. 'Di ba? I'm very happy kasi kahit papaano po, 'di ba nakapag-travel din siya. First international travel niya, nakapag-bakasyon po siya sa Korea. Parang 1 week po sila doon, kasama niya yung tita ko. 'Di ba? So, syempre I'm very sure sa mga may anak, 'di ba? Yung tipong pangarap mo, yung madala mo naman yung mga anak mo sa Disneyland. 'Di ba? Iba yung madadala mo yung anak mo sa Disneyland. 'Di ba? Dati Star City lang. Ngayon Disneyland na, syempre. 'Di ba? So, alam mo 'yon, yung tipong makakapunta tayo ng Eiffel Tower. 'Di ba? Yung makakapunta tayo sa iba't ibang bansa. Syempre, pangarap natin 'yan. 'Di ba? Sabi nga, wag nating hayaang magpapantay ang mga paa natin nang hindi tayo nakalapag sa iba't ibang lugar. 'Di ba? Wag kang papayag na diyan ka lang sa barangay nyo nakaikot. 'Di ba? Tama ba? So, pang-apat, ito pinakamalupit. Alam ko lahat to, ito gusto natin to. Siyempre, isa sa pinakapangarap ng lahat, yung magkaroon tayo ng malaking savings. Sino ang gusto yung tipong pag bubuksan niya yung passbook niya, talagang grabe, talagang digits talaga ng savings account niya. Di ba? Yes, coach. Yun di ba? Yung tipong pagbukas mo ng passbook mo, yung sisilipin mo, di ba? 10 digits. Di ba? O kaya, alam mo yun, 11 digits o 60 million daw, sabi ni Jael. Grabe naman yan. Di ba? So, guys, ibig sabihin mga kapatid, ito pong pinapakita ko sa inyo, ito yung normally na dreams natin. Okay? Ibig sabihin, tama ba na sabihin ko na ito ang ating mga pangarap talaga? Di ba? So, ngayon, ito ang next question. Babalik muna ako. 'Di ba? Kung pangarap natin ang bahay, house and lot, pangarap natin ang kotse, pangarap natin ang travel, pangarap natin ang savings, sige nga, i-type mo nga sa comment section kahit huwag ka na mag-unmute. Magkano ang bahay na talagang pangarap mo para sa pamilya mo? Okay, sige nga. Magkano? Yung tipong naiisip mo na talaga na guys, again, pag nangarap ka, wag mong tipirin, libre lang yan. 'Di ba? 1M, grabe. Sigurado ka 1M lang, guys, pangarap mo 'yan. 'Di ba? 7M. Yung talagang dream house and lot mo. 'Di ba? Yung talagang pangarap mo para sa pamilya mo. 'Di ba? O may 10M, 20M, 3M, 'di ba? Guys, medyo lalakihan mo yung kawali kasi bahay mo 'yan. Ititira mo pamilya mo diyan. 'Di ba? 7M, 5M, 20M, 6M, 5M, o 'di ba? O sige. Sige, type mo lang dyan. Nakikita natin lahat. Diba? O, eto tanong. Next question. Magkano naman ang amount ng pangarap mo na sasakyan?
Sige, i-type mo. 'Di ba? Type mo kung anong kotse ang gusto mo. Guys, tandaan mo, isang SUV, 'di ba? May Ferrari, 20 million, 'di ba? Lamborghini, grabe. O 'di ba? O pagpalagay nating wag muna yung mga super car muna, yung tipong isang SUV, 'di ba? Yung isang basic car, tsaka isang normal na sports car, pwede na. 'Di ba? Lexus, ayan oh. Yo, 50M, grabe. Montero Sports, yan. Sige, type mo kung anong kotse gusto mo. 'Di ba? O, yan, Fortuner, MG Everest, Montero, yan. Okay. O, pangatlo, magkano yung budget ng travel na gusto? O, Raptor, may nakita ako. 'Di ba? Magkano yung budget na gusto mo kung magta-travel ka kasama pamilya mo? Kunyari yung tipong mga Asia tour lang muna. Asia tour, kasama mo mga anak mo, kasama mo nanay, tatay mo, kasama mo kapatid mo, 'di ba? 1M pwede. Ay, yung 200,000 mukhang malabo-labo 'yan kung kasama mo ang pamilya mo ha. Medyo ang 200,000 ako po honestly, I can say mahina ang 1 million na budget kung magta-travel kayo kasama ang pamilya mo. Kasi kung 200,000 lang 'yan, baka sa 7-Eleven lang po kayo kakain sa ibang bansa. 'Di ba? Hindi mong pupunta ka ng ibang bansa, sa Jollibee ka pa rin kumakain o sa McDo. 'Di ba? So, syempre maganda naman yung maka-try mo naman yung mga iba. 'Di ba? O ito na lang, ito matindi. Last, type mo lang. Magkano yung naiisip mo na laman ng passbook mo, savings account? Yung tipong magiging masayang-masaya ka na magiging laman ng passbook mo. Ayan. O, 5M, 100M, 250 million. Grabe. 'Di ba? Wild. 'Di ba? Guys, tandaan niyo po. Tandaan mo, pangarap yan. Libre lang yan. Okay lang yan. 'Di ba? 100 billion. Okay lang yan. 'Di ba? O guys, tingnan nyo itong mabuti. Tingnan nyo to ha. Ba't ko pinapatype sa inyo? 'Di ba? Because, tandaan nyo mga kapatid, lahat ng mga dreams natin, sabi ko nga, hindi natin makukuha yan ng libre. Ibig sabihin, lahat may katumbas na halaga. Tama ba? Lahat may katumbas na halaga. Ngayon, kung ang dreams natin, house and lot, tama? Oh. For example, 10 million. Patulang ko yung 10 million na goal. 'Di ba? Yung 10 million, kahit yung wala mo ng garden, yung mga ganun, yung mga normalan lang muna na bahay. O yung walang swimming pool muna kasi normalan lang muna. Wag muna yung mga sobrang wild na wild. 'Di ba? Patulan muna natin, house and lot, 10 million. Okay? O sa cars, sa kotse naman, sabihin natin wala munang mga Lamborghini, wala munang mga Bugatti, yung tipong ano muna, isang SUV, isang basic car. 'Di ba? Ang isang SUV po nasa 2 milyon. 'Di ba? Ang isang basic car po nasa 1 million na rin mahigit. 'Di ba? Kung gustong may sports car isa, basic na sports car nasa 2 million o pagpalagay po natin 5 million kotse mo. Okay? Oh, okay ba 'yan? Medyo realistic ba muna? Medyo realistic muna. Oh, sige. Oh, ito matindi. Pagdating po sa travel, travel family, Asia lang muna. Asia lang, kasama family. Sabihin natin budget mo, 1 million. Pwede na ba? Medyo realistic muna. Para at least, medyo abot muna ng isip mo. 1 million. Ito malupit, savings. Savings account. Siyempre, kung ang bahay mo 10 million, kung ang kotse mo 5 million, magta-travel kang 1 million, hindi pwedeng mas maliit ang savings account mo dyan. 'Di ba? So pagpalagay natin, dapat ang savings account mo, sabihin natin mahina-hina. Okay ka na ba sa 15 million? Okay ka na ba dyan? 15 million? Pwede na ba? Yung tipong pagbukas mo ng passbook, 15 million laman? O 20 million daw. Sige, tumatawad. 20 million. Bigay natin yung 20 million na gusto. 'Di ba? Ayan, 20 million, sabi ni Mary. O guys, tignan nyo ha. Pag kinumpute natin yung mga pangarap mo na yan, pagpalagay natin, ito yung pangarap mo, realistic lang muna. Guys, kung titignan yung mabuti, ang pangarap natin, 10 million na bahay, 5 million na kotse, 1 million na travel, 20 million na savings. Magkano lahat yon? 15, 16, 20, 36 million. Okay? Okay? So, ibig sabihin, kapatid, lahat ng mga yan, yung pinag-usapan natin kanina na yan, ang total na pangarap mo is 36 million pesos. Ibig sabihin, kapatid, ang total ng pangarap mo is 36 million. 36M. Okay? 36M. Ngayon ito, tanong. Babalik muna ako sa inyo.
Ba't ko kinumpute? Kasi tonight, ito pong topic na ipapakita ko sa inyo, ito yung dahilan kung bakit po marami ang nakaka-hit at marami po ang nakaka-achieve ng mga ganyang bagay. 'Di ba? Dito po sa gantong business. 'Di ba? Kasi baka mamaya, 'di ba, especially sa mga bago, hindi mo pa naiintindihan kung bakit kayo talaga yayaman dito, kung bakit ka ba talaga magiging milyonaryo dito. Baka mamaya akala mo pumasok ka dito, benta-benta lang ng siomai, benta-benta lang ng barley, 'di ba? Ayun lang yung gagawin natin, franchise lang. Hindi, kapatid. 'Di ba? Dediretsahin na kita. Isa sa magpapayaman sa iyo at talagang magpapayaman sa iyo sa negosyo na to is yung tinatawag natin na network marketing system or network marketing business. 'Di ba? Ibig sabihin, kapatid, 'di ba? Kung bakit si Coach Jason De La Cruz is kumita ng ganyong kalaki, 'di ba? Bakit po si Coach Yuki Ordaz na undergraduate kumita ng ganun kalaki? 'Di ba? Kung bakit yung dating yaya na wala namang alam sa negosyo kumita ng more than 8 million pesos? It's because, 'di ba, sa negosyo na meron po tayo tonight, na i-share ko din sa inyo. 'Di ba? Kapatid, kung mapapansin mo, normally, 'di ba, maraming tao sa labas, ang mindset nila, pag tinanong mo sila, 'di ba, paano mo ngayon tatamaan or paano ang naiisip mong paraan para ma-hit mo yung pangarap mo na 36 million? 'Di ba? Kung ang total na pangarap mo is 36 million, sa paanong paraan mo naiisip, ma-hit or ma-achieve yung 36 million na goal mo? Marami po sa labas ang thinking, ang mindset nila, I will do my job. Gagawin ko yung trabaho ko. 'Di ba? Yung iba po, normally hard work, sabi ni Hapon. 'Di ba? Mag-hard work ako, magsisipag ako. 'Di ba? Gagalingan ko sa trabaho ko. 'Di ba? Lulupitan ko. 'Di ba? Ngayon, kung titignan niyo po, pag-usapan natin yung trabaho. Okay? Hindi ko na po tatanungin kung magkano ang sinasahod mo. Okay? Kasi medyo confidential po yan. Ibig sabihin, ang sahod confidential po yan. 'Di ba? Guys, isipin mo mabuti, pagpalagay natin, 'di ba, na every day or every month, 'di ba? Wag na natin pag-usapan yung sahod. Guys, pagpalagay na lang natin na every month nakakaipon ka ng 10,000 pesos a month. Okay? Ulitin ko. Hindi ko natanong kung magkano ang sahod mo. Pero guys, itong ipapakita ko sa iyo, pagpalagay na lang natin na buwan-buwan nakakaipon ka po ng 10,000 pesos a month. Malinis, kapatid. Malinis. Ibig sabihin, hindi ka pumapalya 10,000 pesos a month. Meron ba dito, taas ang kamay, pwede ka po mag-comment, meron ba dito yung nakaka-save ng 10,000 pesos a month? Sige nga, para at least makongrats natin. Meron ba dito yung yung walang palya, yung buwan-buwan talagang nakakapagsubi ng 10,000 kada buwan? Meron ba? Parang walang nagko-comment ah. Diba? Oh guys, tingnan mo to ha. Guys, in 12 months time, sa loob ng 12 months, okay, kung nakakaipon ka ng 10,000 pesos a month, after a year or after 12 months, ang total po ng naipon mo is 120,000 pesos. After 1 year. So, ibig sabihin, sa loob po ng isang taon, ang naipon mo is 120,000 pesos. 'Di ba? Basta, buwan-buwan, sa loob ng isang taon, hindi ka sasablay, buwan-buwan nakakapagtabi ka ng 10,000 piso. Okay? Ito malupit. Fast forward po natin. Times 10 years, okay? Kung ita-times po natin sa 10 taon, 'di ba? Times 10 years, okay? After 10 years, kapatid kung nag-start ka pong magtrabaho at the age of 21, 'di ba? After 10 years, by the age of 31 years old, ang total na po ng naipon mo is 1.2 million pesos. Ibig sabihin, nagsimula ka 21 years old, pagdating mo ng 31 years old, sa loob ng 10 taon, kada buwan hindi ka pumapalya 10,000. Ang ipon mo na po is 1.2 million pesos. Okay? Malapit na ba sa magkano yung pangarap natin kanina? 36 million, malapit na ba sa 36 million na pangarap? Malayo pa. 'Di ba? Malayo pa.
Okay, so anong gagawin natin? Hataw pa. O ito po. Another 10 years ulit. Okay, times 2 natin to. Another 10 years. So by that time po, 41 years old ka na. Ang total na po na naipon mo is magkano? 2.4 million pesos, kapatid. Ibig sabihin, for the past 20 years, in 20 years of working, ang total na po na naipon mo kung buwan-buwan, 10,000 ang naiipon mo. At the age of 21, by the age of 41 years old, may 2.4 million pesos ka na. Malapit na ba sa 36 million? Malayo-layo pa, mga kapatid. Di ba? So, anong gagawin natin? Fast forward! Fast forward! Fast forward! Fast forward! Isipin mo, kapatid, times 2 natin. Fast forward na natin. Another 20 years ulit. So, ita-times 2 natin to, mga kapatid. So, ibig sabihin, kung 41 ka after 20 years, 61 years old ka na po, mga kapatid. Pagdating mo ng 61, ang total na po na naipon mo is 4.8 million pesos. Kapatid, in 40 years of working, at hindi ka sumasablay, 10,000 kada buwan ang natatabi mo. Ang total po na maiipon mo kung kukumputin mo is 4.8 million pesos. Yung kanina pong kinumpute natin, medyo binabaan pa po natin, wala pa yung mga bahay na may swimming pool, na may garden, wala pa yung mga Ferrari, Lambo, 'di ba? Yung budget natin, alam mo 'yon, 'di ba? 36 million po ang pangarap natin. So ibig sabihin, mga kapatid, 'di ba? Sa loob ng 40 taon, sa loob ng 40 years of working, kung magse-save tayo ng 10,000 buwan-buwan, ang total na maiipon natin is 4.8 million pesos. Ito tanong. Ito ang tanong. Nakakapag-ipon ba ng 10,000 kada buwan? Di ba? Sad reality, sabi ni Berna. Ito ang tanong. Nakakaipon ba ng 10,000 kada buwan? Di ba? Yung talagang nakakakumpleto ka ba? So, ibig sabihin, kung nagagawa mo yan, that's good. Diba? Kung nagagawa mo yan, coach, nakakaipon talaga ako, 10,000 pesos a month. That's good. Ito malupit. In 40 years, may 4.8 million ka. Diba? So, ibig sabihin, kung nag-start ka, ulitin ko, nag-start ka magtrabaho at the age of 21, pagdating mo ng 61 years old, pag-retire mo, may naipon kang 4.8 million. Ito ang tanong. After 40 years, ang tanong, yung 4.8 million na naipon mo, may halaga pa kaya yan? Di ba? Sa taas po at sa bilis po ng pagtaas ng tinatawag na inflation, yung 4.8 million mo, baka mamaya, isang kotse na lang yan. After 40 years, baka yung 4.8 million mo, pang pocket money na lang yan sa ibang bansa. Di ba? Nasusundan nyo? Di ba? So, ngayon, bakit ko po ito pinapakita sa inyo, mga kapatid? It's because, kapatid, kaya ko to pinapakita sa inyo tonight, guys. It's because nung naintindihan ko po to, nung napakita po sa akin to ng mga coaches mga coaches natin, nung napakita po sa akin to, dito ko po na-realize na oo nga no, paano ko ba talaga tatamaan yung mga goals ko? 'Di ba? Paano ko ba talaga makukuha yung mga pangarap ko? Kasi guys, tandaan niyo po, numbers won't lie. Ibig sabihin, kapatid, hindi mo madadaya ang numero. 'Di ba? Ibig sabihin, ako po nung napakita sa akin yan, sabi ko, pucha na yan, paano ko ba talaga matatamaan yung pangarap ko? Paano ko mai-hit yung goals ko? Guys, nung kinumpute ko po dati, yung pangarap ko, ang total ng pangarap ko, 60 million pesos. 'Di ba? So sabi ko, paano ko ma-achieve yan? Paano ko makukuha yan? 'Di ba? Kapatid, doon po pumasok, guys mabibilis ako na lang. Doon po pumasok yung tinatawag na, ito na yung pakinggan nyo mabuti, kapatid. Guys, doon po pumasok yung tinatawag na cash flow quadrant. Okay? Mabilis lang to. Actually, sa presentation, normally nilalatag to. Ano yung cash flow quadrant? Mabilisan lang. Guys, ang cash flow quadrant, sa mga hindi nakakaalam, ito daw yung 4 na klase ng tao na kumikita sa mundo. 'Di ba? Actually, 'di ba, ito yung talagang natutunan ko nung
talagang paulit-ulit na binabaon ni Coach Jason De La Cruz. 'Di ba? Sino? Si Robert Kiyosaki, yan yung binabasa ni Coach JDC. Ngayon, nung naintindihan ko to, meron daw 4 na klase ng tao na kumikita sa mundo. Okay? Ito yung tinatawag na 'di ba? SEBI. Okay? Ngayon, sa cash flow quadrant daw mga kapatid, may 4 daw na klase ng tao kumikita. Yan daw si E, si SE, si B, tsaka si I. Ngayon, sa cash flow quadrant, may dalawang side. May poor side at may rich side. Okay? Ibig sabihin guys, poor, hindi yung literal na mahirap na walang pera, or rich, ito yung hindi yung literal na maraming pera. Poor and rich, na makuha daw guys yung tinatawag na time and financial freedom. Ibig sabihin guys, ang cash flow quadrant may dalawang side, yung poor side at yung rich side. Sa poor side, 'di ba? Ito daw yung mga poor makuha yung tinatawag na time and financial freedom. Guys, ang time and financial freedom mga kapatid, yan yung tipong wala kang problema sa oras. Wala kang problema sa pera. Yung tipong sabi nga ni Coach JDC, matutulog ka pag inaantok ka na. At gigising ka pag tapos ka ng matulog. 'Di ba? Yan yung gusto natin eh. Yung matutulog ka, yung hindi mo pupuwersain yung sarili mong matulog. 'Di ba? Kahit hindi ka pa inaantok, minsan pinipilit mo kasi maaga ka pa bukas. Minsan naman, inaantok ka pa, kulang ka pa sa tulog pero tatayo ka na. Bakit? May pasok ka, bawal ka malit. 'Di ba? Sa financial freedom naman, ito guys yung tipong hindi mo problema ang tuition ng mga anak mo, hindi mo problema ang kuryente tubig, hindi mo problema ang grocery, hindi mo problema lahat ng mga bills. 'Di ba? Yung tipong kahit anong bilin mo, yung magsha-shopping ka, wala kang problema sa pera. Okay? So ibig sabihin, ang time and financial freedom, hawak mo ang oras mo, wala kang problema sa oras, wala ka rin problema sa pera. Ngayon, may dalawang side daw guys, yung poor at yung rich. Sa poor side daw, nandyan daw yung number 1, employee. Okay guys ha, inaano ko lang sa inyo. Ang employees, guys, again, there's nothing wrong with employment. Lagi nga sinasabi sa cash flow quadrant, di ba? Bakit? Ang employment talagang dapat diyan ka kukuha ng experience. Di ba? Walang masama sa employment. Pero employment should be done temporarily. Ibig sabihin, dapat daw, di ba, kukuha ka lang ng experience. Ang masama daw sa employment pag gagawin mo sa habang buhay. Okay, ngayon ito ang tanong. Coach, bakit poor makuha ng employee ang time and financial freedom? It's because number 1, ang employee may mga boss. Okay? At ang mga employee dahil may mga boss, 'di ba? Merong nagko-control sa salary nila at merong nagko-control sa oras nila. Ibig sabihin kahit gaano kasipag ang employee, 'di ba? Boss ang magdidikta, kailan anong oras ka uuwi, anong oras ka papasok, kailan ka pwede mag-absent, kailan ka pwede mag-leave. Okay? At boss din ang magdidikta magkano ang sasahurin mo. Okay? Correct. Sabi nga, ang employment daw, 'di ba? Ang employees, 'di ba? Kaya sila kumikita, they are exchanging their time for money. Binebenta nila yung oras nila para sa income. Okay? Ganun po sila kumikita. Employees, they are exchanging their time for money. Okay? So ibig sabihin, the reason kung bakit poor makuha ang ng employees ang time and financial freedom, it's because merong nakatoka sa bagay na 'yon. Hindi nila hawak yung mga bagay na 'yon. Kaya man normally makikita mo kahit gaano kasipag, 'di ba? Kahit gaano tiyaga, talagang nakadepende kung magkano sasahurin, 'di ba? Minsan kahit alam mo 'yun, gusto mo mag-leave, gusto mo umabsent, hindi pwede kasi may pasok ka. Bawal. 'Di ba? Pangalawa, ito naman yung tinatawag na self-employed. Ang mga self-employed naman, 'di ba? Ito naman yung mas nag-aral naman ng mas dahil nga alam nila na sa employee may mga boss. Sa self-employed naman, ito naman yung mga medyo nag-aral ng mas higher degrees. 'Di ba? Like for example, yung mga lawyers natin, yung mga engineer, architects, kumbaga technically guys, sila po wala silang boss no, technically. 'Di ba? Ang mga self-employed, ito yung tipong ang boss nila sarili nila. Okay? Wala silang boss. Ang boss nila sarili nila. Ngayon may nagtatanong, Coach Ian, bakit ganoon? Wala na silang boss. Boss na nila sarili nila. Bakit poor pa rin silang makuha yung tinatawag na time and financial freedom? It's because mga kapatid, ang self-employed, 'di ba? Wala silang boss, ang boss nila sarili nila, 'di ba? That's why pasok po sila sa tinatawag na no work, no pay. Bakit? 'Di ba?
It's because umaasa sila or nakadepende pa rin sila sa trabaho na ginagawa nila. That's why ang tawag po sa kanila, sila po yung mga tinatawag na mga may active income. Pag sinabi mong active income, kaya ka kumikita ng pera, it's because nagtatrabaho ka. Okay? Kaya ka kumikita ng pera, it's because nagtatrabaho ka. It doesn't matter kung doktor ka pa, it doesn't matter kung engineer ka, architect ka, 'di ba? Sino pa ba yung mga self-employed? Mga artista, mga atleta, 'di ba? Sabi ko nga, tandaan mo guys, si LeBron James, billion po, million po ang kinikita niyan. Pero technically, pasok po siya sa tinatawag na self-employed, ang mga atleta natin. Why? It's because ang atleta, pag yan kumita ng, ayan po, kumikita ng malaki, Manny Pacquiao po, dyan po naging billionaire si Pacquiao. Pero trust me, si Manny Pacquiao, pag hindi po lumaban sa ring, hindi po nakipag-boxing, walang kikitain yan. Nung mga panahon po na nagbo-boxing pa lang siya. Okay? Ang doktor, sabi ko nga po, kahit ikaw pang pinakamalupit at pinakamagaling na doktor sa buong mundo, pag hindi ka ng gamot, wala kang kikitain. Diba? Kahit ikaw po ang pinakamagaling na engineer at architect sa buong mundo, pag hindi ka gumawa ng bahay, hindi ka naggumawa ng building, wala kang project na ginawa, hindi ka kikita. Kahit ikaw ang pinakamagaling na abogado, pag hindi ka humarap sa korte, wala kang alam mo yun, hindi ka humarap sa hearing, di ba? Wala kang tinulungan na kaso, hindi ka rin kikita. Ibig sabihin, pasok po sa tinatawag na no work, no pay. That's why active income po ang tawag doon. Ngayon, sabi po ni coach ni Robert Kiyosaki, kung nandito ka sa left side, which is the poor side, wala pong problema. Pero ang goal mo, kung nasa left side ka, ang goal mo mapunta ka sa rich side. Makatawid ka daw sa kabila. Okay? Ano yung makatawid ka sa kabila? Makapunta ka sa rich side. Bakit? Sa rich side, nandyan daw po ang abundant life. Nandyan daw po ang masaganang buhay. Ngayon ang tanong, sino yung mga nasa rich side? Nandyan po yung number 1, yung mga business owners. Okay, mga businessman, mga nagnenegosyo, 'di ba? Mga negosyante. Ngayon ang tanong, coach, bakit sila rich? Makuha ang time and financial freedom. It's because po ang mga negosyante, meron po silang tinatawag na pera or meron po silang tinatawag na capital. May pera po sila. Meron po silang mga pangpuhunan, 'di ba? May mga pera po 'yan. That's why yung pera po na meron sila, yun po yung nagagamit nila to run a business. At ang ginagawa po ng mga negosyante, 'di ba? Meron din po silang tinatawag na system. Ibig sabihin kung bakit ang mga negosyante sila ang yumayaman, it's because meron silang pera at yung pera na yan po yung ginagamit nila to hire people, 'di ba? Para magtrabaho sa kanila. 'Di ba? At by doing that, 'di ba? Nagagamit po nila yung tinatawag na leveraging system. Okay? Ibig sabihin kapatid, ang negosyante, wala ka pong makikita ng may-ari ng McDo, owner ng McDo, na makikita mo sa McDo, nagbubukas ng pintuan, nagsaserve, nagluluto ng fries, nagluluto ng spaghetti, ng chicken, 'di ba? Naglilinis, nagmamap, wala pong ganon. 'Di ba? Ang owner po, ang mga business owner po, ano pong ginagawa nila? They hire people, kumukuha po sila ng mga tao para magtrabaho para sa kanila. 'Di ba? Kumukuha sila ng security, kumukuha sila ng waiter, kumukuha sila ng cashier, kumukuha sila ng manager, ng supervisor, 'di ba? So ibig sabihin, ang mga negosyante kumukuha po ng mga tao para magtrabaho sa kanila. Ang tawag po doon, leveraging system. Ibig sabihin po ng leveraging system, you are duplicating, sa madaling sabi, dinuduplicate mo yung ano, yung oras mo, knowledge mo, yung system mo sa ibang tao. Diba? That's why kanina kapatid, kung maaalala mo, yung mga pinakita akong picture sa'yo, like Henry C., like Lucio Tan, diba? Diba? Like MVP, and sino pa? Manny Villar. Diba? Manny Villar. Yang mga pinakita ko po sa inyo na yan kanina, kung bakit po sila naging multi-billionaire mga kapatid. It's because sa tinatawag na leveraging system. Ibig sabihin, yung mga yan po, parehas po natin, tao din po yan, 24 hours a day lang din yan. Pero bakit sila naging mayaman? Ba't sila naging bilyonaryo? It's because yung 8 oras sana na itatrabaho nila, yung mga tigwa 8 oras sana na itatrabaho nila, ang ginawa po nila, dinuplicate po nila sa ibang tao. Si Henry C.,
may SM, may BDO, may China ba? May SMDC. Okay? So, ibig sabihin, isipin nyo po, 1,000 tao na lang sa SM, 1,000 tao na lang sa BDO, 1,000 tao na lang sa SMDC. Pagpalagay po natin, ganyan na lang kaunti. Isipin mo yung 8 oras ni Henry C, minultiply niya, dinuplicate niya sa 1,000 sa SM, 1,000 sa BDO, 1,000 sa SMDC. Kaya, di ba, nagtataka ka, si Henry C po bago mamatay, naka-wheelchair, bedridden na yan. Di ba, ang tagal pong naka-wheelchair na, naka-bedridden na po ni Henry C. Matanda na po yan before siya mamatay. Di ba, talagang hindi na siya talaga nakakagalaw. Pero nagtataka ka, ikaw sobrang sipag mo, hindi mo siya matalo sa kayamanan niya. It's because yung 8 oras niya, na-multiply niya po, na-duplicate niya po sa libo-libong empleyado na kinuha niya para magtrabaho para sa kanya. Isipin mo, dyan na lang, ilan na lang yung kapatid? 8,000, 8,000, 8,000, total of 24,000 hours a day. Kaya pala nagtataka tayo, sobrang sipag natin, sobrang tiyaga natin, overtime ka palagi, hindi ka nalilate, di ba? Hindi kayo mayaman. Si Henry C, na bago mamatay, naka-wheelchair, hindi na gumagalaw, hindi matalo-talo, siya po ang pinakamayaman na tao sa buong Pilipinas that time. It's because nagagawa niya po yung tinatawag na leveraging system. Ibig sabihin, di ba, bilang negosyante, babalik po tayo, ang mga business owner, kaya po sila yumayaman at ang mga negosyante, kaya sila ang yumayaman. It's because ang negosyante, they hire people, naduduplicate nila yung oras nila, yung knowledge nila, na instead na sila lang ang gagawa, isipin mo kung ikaw ang may-ari ng restaurant, ikaw na ang owner, ikaw pa ang cashier, ikaw pa taga-pamalengke, ikaw pa ang taga-luto, ikaw pa taga-map, ikaw pa taga-linis, hindi po pwede. Diba? That's why ang mga business owners, kaya sila yumayaman, it's because napaparami nila ang oras nila. 'Di ba? Ang tawag po doon, 'di ba, kung mapapansin niyo po kung kanina sa poor side, they are exchanging their time for money. Binebenta nila yung oras nila para kumita ng pera. Tandaan niyo po, sa rich side, ang mga negosyante, they will never exchange their time for money. That's why sinasabi ko nga po lagi sa mga leaders ko, senyales na payaman ka na pag mas importante na sa iyo ang oras kaysa sa pera. Why? Kasi ang pera po, pag nawala yan, pwede mo pang kitain ulit yan. Diba? Pero ang oras, pag nawala yan, hindi mo na maibabalik yan. That's why, sabi ko nga lagi, sign na payaman ka na. Pag ang mindset mo, pag mas importante na sa'yo, yung oras na masasave mo, kaysa sa pera na ilalabas mo. Ang mga negosyante po, diba, sa rich side, ang pinaka-importanting bagay po sa kanila, hindi pera, kundi oras. Diba? That's why, diba, sa rich side, diba, dyan po pumapasok yung tinatawag na passive income. Bakit? Tandaan nyo po, every time, pag nagawa mo ang leveraging system, katulad po nila Henry C, diba, dyan mo magagawa yung tinatawag, dyan mo ma-achieve yung tinatawag na passive. Hindi mo ma-achieve ang passive income. Pag sinabi pong passive income, ito naman yung tipong kahit natutulog ka, kumikita ka ng pera. Kahit nagbabakasyon ka, kumikita ka ng pera. Yung tipong pupunta tayo ng ibang bansa, pag uwi mo may pera ka. May kinikita ka. Yung tipong kahit magre-relax ka, kumikita ka ng pera. Ang tawag po doon, passive income. At ang passive income po, makukuha mo lang yan once na nale-leverage ka. Once na nagagawa mo ang leveraging system. Hindi po makukuha ang passive income pagka nakadepende ka lang sa sariling paa at kamay mo. Pag nakadepende ka lang sa oras mo. Okay? Ang passive income po, makukuha yan once na na-leverage ka. Ngayon, ba't ko to sinishare sa inyo mga kapatid? Coach, bakit mo ba sinishare yan? Bakit mo ba kinukwento yan? It's because mga kapatid, di ba? Last pala guys sa rich side, last, syempre pag sobrang mayaman ka na, sobrang kumikita ka na ng pera sa mga business mo, ang pinaka-end goal po natin is yung letter I, which is the investors. Ang tawag po dyan po pumapasok yung tinatawag na LOI. Ano yung sabihin ng LOI? Living on interest. Ibig sabihin, nabubuhay na po ang mga investors sa interest pa lang ng pera nila. Yung mga tipong interest pa lang ng pera nila sa bangko, sa mga ibang investments nila, buhay na sila. Okay, yan po ang pinaka-end goal. Diba? That's why, diba, ang rich side, ang mga negosyante, ang mga investors, dyan po ang
makukuha ang tinatawag na time and financial freedom. Di ba? Tama ba? Ngayon, coach, ba't mo ba pinapakita yan? Di ba? Bakit mo ba kinukwento yan? Ba't mo ba tinuturo yan? Ano naman, bakit mo tinuturo yan? Guys, tandaan nyo po, sa pinapakita ko sa inyo sa screen right now, guys, technically, majority sa atin, nagsimula tayo sa left side. Di ba? Nagsimula tayo sa poor side. Ngayon, kung bakit po tayo bakit marami ang yumayaman sa network marketing? Kung bakit marami ang yumayaman sa gantong klase ng business? 'Di ba? Sa JC na lang and sa HOF. Coach, bakit ba talaga tayo yayaman sa JC? Ba't ba talaga tayo yayaman sa House of Franchise? It's because dito ka pwedeng magkaroon ng tinatawag na business. Or dito ka pwedeng maging negosyante. Bakit? Kapatid, tandaan mo, maraming tao alam na ang masarap na buhay dito sa kabilang side, sa rich side. Tama ba? Marami pong tao alam, coach, tama, ang masarap na buhay nasa rich side. Pero bakit maraming tao, kahit alam po na ang masagana at masarap na buhay nasa kabilang side, nasa right side, marami hindi makatawid sa kabila. Hindi makapunta sa kabila kahit alam naman nila ang masarap na buhay yung pagnenegosyo. It's because pagdating po sa business, number 1, tanda mo, kailangan meron kang capital. Tama? Sa pagdenegosyo, number 1 factor, kailangan may capital ka. Number 2, kailangan may experience ka. Ibig sabihin, di ba, marami po ang gustong magnegosyo, hindi makapag-start or takot magnegosyo, it's because walang idea, wala pong knowledge sa pagbibusiness. Tama? At number 3, sa pagbibusiness po, dyan po pumapasok yung tinatawag na risk. Napakalaki po ng risk sa pagnenegosyo. Ngayon, ano po yung maganda sa ating business? Number 1, sa HOF or sa JC, hindi po katulad ng traditional business sa labas. Diba? Sa JC po, alam naman natin, napakababa lang ng capital. Diba? Sa totoo nga lang, meron yung platinum, yung 17,888. Pero syempre, if you want to do the business ng sagad, doon ka sa diamond. Diba? Diamond franchise account, kalahating milyon. Technically, ganyan talaga ang puhunan sa negosyo. Ito po matindi. Sa House of Franchise, sa JC, shortcutin ko na lang, bakit ba tayo pwedeng maging milyonaryo at maging multi-millionaire? Bakit yung isang dating yaya kumita ng multi-million? Bakit yung dating, yung undergraduate na si Coach Yuki kumita ng more than 20 million pesos? Why? It's because meron po tayong tinatawag na fast track program. Ibig sabihin, kapatid, sa fast track program, di ba? Ito yung dahilan kung bakit ka talaga magiging multi-millionaire. Ibig sabihin, guys, gusto kong maintindihan natin, babalik muna ako, gusto kong maintindihan natin lahat na, guys, sa business natin, merong fast track program. Hindi lang po tayo pwedeng magbenta-benta or hindi lang benta-benta ng produktor kung ano man or mag-franchise lang. Ibig sabihin, the reason kung bakit po naging multi-millionaire ang isang Jason De La Cruz, kung bakit po kumita ng 300 million yan, at kung bakit nakapag-create po ng 500 milyonaryo si Coach Jason De La Cruz. It's because, di ba, of the leveraging system. Guys, isipin mo kapatid, isipin mo, si Henry si kanina, kaya yumaman dahil nakapag-leverage. Ang maganda po sa fast track program, mga kapatid, sa business natin, pwede ka rin ma-leverage nang hindi ikaw ang naglalabas ng pera. Guys, isipin mo mabuti. Henry C, SM, BDO, SMDC. Ito po malupit. Yung mga yan, yung mga libo-libong nagtatrabaho sa kanila, guys, tandaan nyo po, si Henry C nagbibigay ng sahod niyan. Ibig sabihin, si Henry C, siya po ang nagpapasahod sa libo-libong empleyado na nagtatrabaho para sa kanya. Ang maganda po sa fast track program, mga kapatid, pwede ka ring ma-leverage. Pwede mo ring magawa yung leveraging system na hindi ikaw ang magpapasahod. Ibig sabihin, kapatid, no wonder bakit po si Coach Jason De La Cruz yumaman at naging multi-millionaire. It's because si Coach JDC meron pong limitless,
Tingnan nyo to ha. Meron pong Alpha. Oh. Meron pong Top Guns. Oh, di ba? At meron pong, sabihin na lang, ang dami po yan. May MDC, may Bravehearts, ang dami. Guys, isipin mong mabuti. Si Coach JDC po, libo-libong tao na po ang nasa grupo ni Coach JDC. For the past years, libo-libong tao na po ang pumasok sa network ni Coach Jason De La Cruz. Ito ang tanong. Si Ma'am Tere, na 3 months time pa lang po sa negosyo, na master teacher, narinig niyo po yung ating top 1. Ma'am Tere, kumita na po ng 600,000 pesos in 3 months time. Ito ang tanong. Si Coach JDC ba ang nagbigay ng 600,000 ni Ma'am Tere? Hindi. Sino ang nagbigay ng 600,000 ni Ma'am Tere? Ang nagbigay po niyan, company. Si JC, si House of Franchise. Si Coach Jason De La Cruz lang po ang naging instrumento at naging guide at naging coach. 'Di ba? Kung bakit kumita ng 600,000 si Coach si Ma'am Tere. Kahit bago pa lang siya, 3 buwan pa lang siya sabi. Tama ba? So ibig sabihin, same thing, 'di ba? Kung makikita niyo po sa lahat ng kumikita dito sa negosyo natin, guys, isipin niyo po sa Alpha na lang. Coach Yuki Ordaz, kumita na po ng more than 20 million pesos. Coach Melinda Lim, ganun din, nasa 20 million pesos. Sa Limitless po, si Coach Odi, kumita na rin po ng 20 million pesos. Ang tanong po, si Coach JDC ba ang nagbigay ng 20 million pesos nila? Hindi. So, ibig sabihin kapatid, ito po yung dahilan kung bakit kaya yaman sa negosyong to maliban sa pagbebenta ng barley at pagbebenta ng siomai. Pag naintindihan mo na sa network marketing, sa industriya po natin, sa network marketing, dito ka talaga pwedeng yumaman. It's because dito mo pwedeng magawa yung tinatawag na leveraging system. Yung sistema ng mga multi-billionaire, magagawa mo din nang hindi mo kailangan maglabas ng pera pampasahod sa mga tao mo. Ibig sabihin guys, kung naiintindihan mo, kaya mong maparami ang oras mo, kaya mong maparami yung knowledge mo sa maraming tao nang hindi ka maglalabas ng perang pampasahod at kikitain ng mga tao mo. Ibig sabihin kapatid, kung ikaw to, 'di ba? Kung ikaw 'yan ngayon, 'di ba? At ngayon, dumami yung mga tao mo, 'di ba? Ganun din dito, dumami yung mga tao mo. Ibig sabihin, dumami yung mga tao mo. Kapatid, 'di ba? That's the time na pwede ka ring maging multi-millionaire, 'di ba? Talagang kumita ng limpak-limpak na pera dahil po sa gantong klase ng business, 'di ba? Ibig sabihin kapatid, kaya ko 'to pinapakita sa inyo guys tonight at sinabi ko rin sa mga coaches natin. It's because gusto kong ma-value mo yung ating negosyo. Baka mamaya, 'di ba? Pag tinanong ka lang, networking ba 'yan? Mamaya kinakabahan ka na. 'Di ba? 'Di ba networking 'yan? 'Di ba ganito 'yan? Baka kinakabahan ka na. Hindi mo naiintindihan kung ano yung pwedeng ibigay ng gantong klase ng business. Ibig sabihin, guys, tandaan mo, ito ang magiging paraan para kahit wala kang alam sa pagnenegosyo, wala kang background sa business, hindi ka pinanganak sa pamilya ng mga negosyante, pwede kang kumita ng malaki. Tama ba? Yan po ang kapangyarihan ng network marketing system. Yan po ang kapangyarihan ng leveraging system na nagagawa po namin at ginagawa po namin for the past years. Kung ba't kami kumita ni Coach Joanna po ninyo ng more than ng 40 million pesos, it's because nagawa po namin yung leveraging system. That's why kapatid, yung sinasabi namin sa inyo, di ba, na aside from selling products, 'di ba? Aside from selling barley, aside from selling siomai or kung ano namang mga produkto natin, focus on network building. Guys, you need to focus or you need to give time on network building. Bakit? Nandyan po ang malaking pera. Nandyan po ang milyunan. 'Di ba? Kaya nga po sinasabi namin pagdating sa fast track program, ano ang lagi naming sinasabi diyan? 'Di ba? Nandito na po ang milyunan. Kung bakit po may mga naka-Ferrari, kung bakit po may mga naka-supercar, it's because of the network building sa fast track program. Ibig sabihin, kung naiintindihan mo, right now kapatid, guys,
ito ang magpapasabog ng resulta mo. Tandaan mo kapatid, sabi nga ni Coach JDC, yung sinasabi niya na 2024. Diba? Ano yung lagi sinasabi ni Coach JDC? 2024 ang abangan mo. Bakit? 2024 po, dyan magpapakita ng puwersa, dyan nila mararamdaman ang buong Spartans Elite. Ito ang matindi. The next question is, anong puwersa ang ipapakita mo sa 2024? Naniniwala ka ba na sa 2024 sasabog ang grupo mo? Di ba? Naniniwala ka ba sa 2024 uulan ng maraming milyonaryo sa Spartans Elite? So ibig sabihin guys, no, tonight, di ba, yung pinakita ko po sa inyo, yan ang kagandahan sa negosyo natin. When we talk about House of Franchise, JC, hindi lang po to yung ganda ng napaka-bless po natin kasi ulitin ko, napaka-bless natin sa sobrang ganda at dekalibring produkto na meron tayo worldwide. 'Di ba? World class po ang ating mga products at nakakapasok sa iba't ibang bansa. Pero gusto ko lang ibaon sa iyo tonight, baka mamaya napapalagpas mo at hindi mo nabibigyan ng halaga yung network building, yung network side, yung pagbibuild ng organization. Baka mamaya nauubos oras mo lang, kakabenta lang ng kakabenta. 'Di ba? Kasi kapatid, kung isa ka sa mga nanonood tonight, kung isa ka sa Spartans Elite na nanonood tonight at talagang nangangarap ka na kumita talaga ng milyon-milyon sa negosyo na to, kapatid, huwag mong hahayaan na hindi mo nabibigyan ng halaga ang pagpapalakas mo ng grupo mo. 'Di ba? Huwag mong hayaan na matatapos ang taon na ikaw pa rin mag-isa. Kapatid, today is November 20 and guys, today is day 81. So, ibig sabihin guys, technically sa 90-day fast track program, 9 na araw na lang ang natitira. But again, di ba, lagi pong sinasabi ni Coach JDC right now, ina-announce na namin na kami pong mga coaches, especially ng core, hindi po kami magpapahinga hanggang December. Ngayong taon po, tatapusin namin ang taon na humahataw talaga kami. Why? It's because gusto po nating palakasin ang buong Spartans Elite pa. Especially yung grupo mo. Ibig sabihin guys, kung naiintindihan mo at naiintindihan mo tonight, nayayaman ka pala, it's because of the leveraging system. Tandaan mo guys, hindi ka male-leverage pag wala kang tao. Tandaan mo, the only way para magawa mo ang leveraging system, once na dumadami ka. Once na may tao ka. Diba? So, ibig sabihin, Coach, tama. So, ibig sabihin pala, Coach, kailangan pala talaga mag-invite ako. Kailangan pala talaga magpasali ako. Yes. And at the same time, kapatid, hindi ka lang basta magpapasali. Okay? Tandaan nyo po, isa sa laging binabaon ni Coach Jason De La Cruz na ang network building, ang Spartans Elite, hindi po natin kultura ang pasali lang ng pasali. Okay? Tandaan mo, ang Spartans Elite, kung dugong Spartans Elite ka, hindi po tayo recruiter lang. Hindi po tayo pasali na ng pasali. Yung tipong palabas ka lang ng palabas ng puhunan pero hindi mo natutulungan yung mga taong nasa grupo mo. Tandaan nyo po, ang Spartans Elite, kaya po naging Spartans Elite yan. At kung bakit po kilala tayo sa buong industriya. Diba? It's because pag Spartans Elite ka, naiintindihan po natin yung tinatawag na network building. Ibig sabihin, talagang nagpapalakas po tayo at pinapalakas natin yung mga taong sumasali sa atin. Ibig sabihin, Coach Ian, so ibig sabihin pala, dapat lahat ng mga papasalihin ko, matuto? Yes. Tandaan mo, baliwala ang dami ng pay-in mo. Tandaan mo kapatid, baliwala ang dami ng pay-in kung lahat ng pay-in mo hindi natututo. Ibig sabihin kapatid, tignan mo to. Malapit na ako matapos. Ibig sabihin kapatid, kung ikaw pala to, diba? At kung talagang gagawin pala natin ang leveraging system, kung meron kang si A, si B, si C, at si D, kapatid, diba? Kailangan tandaan mo, yung mga yan, kailangan natututo yan. If you want to have yung tinatawag na passive, kung gusto mo maging passive income ka, ulitin ko, ang passive, magagawa mo lang siya pagka na-leverage ka na.
Pag nagawa mo, na-duplicate ka na, dumadami ka na. Ito ang tanong. Paano ka ngayon maduduplicate? Paano ngayon lalakas ang grupo mo kung yung mga napapasali mo hindi natututo? Paano kung yung mga napapasali mo, yung mga pinapapayin mo, hindi nila natututunan ng tama yung negosyo? Ang tanong, dadami ba yan? Dadami ba yan? Dadami ba yan? Dadami ba yan pag walang alam yung mga yan? Hindi. So, ibig sabihin kapatid, kahit libo-libo ang pasalihin mo, kung walang natututo sa mga tao mo, hindi ka rin malileverage. Hindi ka rin magkakaroon ng passive income. Why? It's because ikaw lang mag-isa. Kahit ang dami mo ng tao, walang marunong, walang natututo, ikaw pa rin mag-isa. Ibig sabihin, pag huminto ka magpasali, huminto ka magpa-pay-in, wala ka nang kikitain. Diba? That's why ang laging sinasabi ni Coach Jason De La Cruz, diba? Ni Coach JDC, na kailangan lahat ng pinapasali mo, dapat ang goal mo, matuto yung mga yan. Okay? Lahat ng sumasali sa'yo, lalo na pag willing, lalo na pag seryoso, dapat natututo yan. It's because the only way na malileverage ka, the only way na magagawa mo ang leveraging system ng tama, once na naduduplicate ka, dumadami yung marunong mag-invite sa ilalim mo, dumadami yung marunong mag-present sa ilalim mo. Kung dati ikaw lang yung marunong mag-FTP, mag-present, ngayon sa ilalim mo meron na 10, 'di ba? Hanggang 20 na marunong mag-present. 'Di ba? Paano kung sa ilalim mo hindi na lang ikaw yung nag-i-invite? Sa ilalim mo meron ng 10 hanggang 20 na nag-i-invite din. 'Di ba? Paano pag kung sa ilalim mo hindi na lang ikaw yung nagpe-present? Meron na hanggang 10 hanggang 20 rin na marunong mag-present. Ito matindi. Hindi lang basta mag-present, yung talagang effective, yung nagko-close ng deal, diamond. Kung dati ikaw lang yung nagpapa-diamond, 'di ba ngayon, dahil tinuturuan mo yung mga tao sa ilalim mo, meron na rin 10 hanggang 20 marunong magpa-diamond sa ilalim mo. Ito ang tanong. Kung marami nang natuto sa ilalim mo, sa tingin mo sasabog ang grupo mo? Sige nga, mag-unmute ka. Pag marami nang natuto sa ilalim mo, sasabog. Yes, Coach. Yes, Coach. Sabihin, yan po ang sikreto, 'di ba, sa network marketing. Sa negosyo po natin, especially sa network marketing, yan ang dahilan kung bakit marami ang yumayaman. Kung bakit marami ang nagiging multi-millionaire. 'Di ba? Ang malupit, 'di ba, kahit hindi nakapagtapos ng pag-aaral, hindi professional, 'di ba? Hindi maganda ang background, yumayaman talaga sa network marketing. Sa negosyo natin, it's because, 'di ba, once na natutunan mo yung sistema sa negosyo natin, guys, 'di ba? Sa negosyo natin, once natututunan mo 'to, especially yung mga sistema ni Coach JDC, yung sistema ng Spartans Elite kung paano talaga magpalakas ng grupo, kapatid, hindi tanong kung anong background mo, hindi tanong kung anong edad mo. Maniwala ka, kahit anong edad mo, kahit anong background mo, yayaman ka at magiging multi-millionaire ka dito sa negosyo na 'to. 'Di ba? Pero kailangan mong aralin ng tama ang sistema. Kailangan mong aralin ang negosyo mo. 'Di ba? That's why tonight, guys, 'di ba, sa lahat ng mga umaten ngayong Rev Up Monday, good job ka. 'Di ba? Good job ka. Tandaan mo, guys, sabi nga ni Coach JDC, hindi sapat na naglabas ka lang ng puhunan. Tandaan mo, kapatid, 'di ba? Kahit naglabas ka ng puhunan, kahit gaano kalaki ang puhunan na nilabas mo, tandaan mo, ang pinakapuhunan mo sa negosyo na to, hindi yung perang inilabas mo. Ulitin ko, ang puhunan sa negosyo na to, sa business natin, hindi yung pera na nilabas mo. Ang puhunan dito, yung oras na binibigay mo sa mga trainings. Ang magiging puhunan mo sa business na to, yung oras na ibibigay mo na matuto ka. Kasi baliwala ang pera na nilabas mo, baliwala ang ganda ng negosyo natin, baliwala ang ganda ng sistema at kultura ng Spartans Elite kung hindi mo aaralin at hindi ka magbibigay ng oras para matuto at aralin yung business natin. Tama ba? Guys, kapatid, napakaganda ng business natin, napakaganda ng negosyo natin. Trust me. Aside sa pagbebenta ng produkto, aside sa pagiging franchisee, aside sa pagiging, alam mo yung product seller, di ba? You need to give time. You need to give time
sa pag-aral kung paano mo mapapalakas ang negosyo mo. Paano mo mapapalaki ang grupo mo? Guys, sabayan nyo po kami. Kami po nila Coach Jason De La Cruz ng buong core. Lahat po kami sasagad hanggang matapos ang 2023. So, ibig sabihin, hindi po namin kayo pinipilit lahat. Hindi to persahan. Pero lahat ng sasabay sa amin, talagang mararamdaman mo na talagang sasagaran ka namin hanggang next year. Bakit? Next year po, maniwala ka, magugulat ka. Diba? Sumabay ka or hindi, sasabog po ang buong Spartans Elite. Sumabay ka o hindi, uulan po ng mga bagong milyonaryo next year. Sumabay ka o hindi, trust me, uulan po ng maraming sports car owner, uulan po ng mga maraming car achiever next year. Yes! Diba? Sabihin, talagang uulan ng mga resultado sa Spartans Elite. At ito pa, trust me, i-record mo to. O hindi, naka-record naman to. Maniwala ka, next year po, 2024, sasakupin po natin ang top 10 sa House of Franchise. Maniwala. Yes! Kita mo ang billboard, ang LED sa House of Franchise. Buwan-buwan, puro Spartans Elite po ang makikita. Yes, claiming. Diba? Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Manifesting coach. Yes! Yes, Coach. Yes, Coach. Coach! Hear it in the heavenlies, yes! Yeah. Tandaan mo. Guys, kapatid, tandaan nyo. Sabi nga, it won't happen overnight. Tandaan nyo po, ang pagbibuild ng network, ang pagbibuild ng grupo, I believe, Coach Jason De La Cruz once upon a time, nung nagsimula po siyang buuin ng Spartans Elite, naniniwala siya na hindi niya mabubuo ang Spartans Elite overnight. It won't happen overnight, kapatid. Same thing sa network mo, same thing sa magiging organization mo, it won't happen overnight. Kailangan tanggapin mo sa sarili mo na merong proseso. Okay? Merong process. Diba? Kaya nga po kami, kung makikita mo, talagang hinahataw namin right now kasi naniniwala kami. Hindi to mangyayari na next week sabog na agad. Hindi. Kaya nga lagi namin sinasabi, guys, 2024 ang abangan mo. Kasi naniniwala kami na it takes, kumbaga may process. Same thing sa grupo mo. Kung mag-isa ka pa lang ngayon na umaten ng Rev Up Monday, okay lang yan. Diba? Kung wala ka pang member ngayon, okay lang yan. Tandaan mo, lahat ng sabog na grupo nagsimula muna sa mag-isa. 'Di ba? Lahat ng malaking grupo nagsimula muna sa isa. 'Di ba? Huwag kang ma-frustrate kung mag-isa ka pa lang umattend right now. Huwag kang ma-frustrate kung umattend ka ng pumupunta ka ng office, ikaw pa lang mag-isa. Ganun talaga. 'Di ba? Pero tandaan mo, may process at hindi mangyayari yan overnight. Pero tandaan mo, sabi ko nga, it won't happen overnight, 'di ba? Pero pag nag-quit ka, but if you quit, 'di ba? It won't happen at all. Tandaan mo, hindi yan mangyayari overnight. Hindi yan mangyayari overnight. Ang pagbibuild mo ng malakas at malaking organization mo, yung passive income, yung pangako ng network marketing na time and financial freedom, makukuha po natin yan dito. Pero hindi yan overnight. Okay? Kailangan mo maintindihan na may process. Pero tandaan mo, kapatid, pag sumuko ka at nag-quit ka, talagang hindi mangyayari yan. Okay? Talagang hindi mangyayari yan. Kaya kailangan ilabang mo, 'di ba? You need to trust the process. I-comment mo nga, sabi mo trust the process. 'Di ba? Tandaan mo, walang shortcut. Hindi ka pwedeng mag-shortcut. Tandaan mo, hindi pwedeng, alam mo yung kakasali mo pa lang, milyonaryo ka na agad. Kakasali mo lang, malupit ka na agad. Tandaan mo, you need to trust the process. Bakit? Pag hindi ka dumaan sa tamang proseso, pwedeng ma-achieve mo yan. Pero dahil hindi mo tinaanan tamang proseso, weak ang foundation, madaling bumigay. Lagi mo tatandaan. 'Di ba? So, ibig sabihin, you need to trust the process. Kaya, kapatid, samahan nyo kami, sabayan nyo po ang Spartans Elite, especially with Coach Jason De La Cruz, sabayan nyo kami. Talagang sasagad po kami hanggang talagang makita nyo na tayo ang mag-number 1, talagang makabalik tayo sa top 1, at talagang hindi kami papayag na hindi mag-top 1 ng Spartans Elite sa House of Franchise. Okay? So kami, in behalf of the Spartans Elite Core, again, hindi po namin kayo pwedeng puwersahin. Hindi, alam mo yon, at the end of the day,
naniniwala ko na hindi lahat, pero tandaan nyo po to. Naniniwala ko hindi lahat sasabay. Pero maniwala ka sa lahat ng sasabay. Maniwala ka. Yan ang pinakatamang desisyon na gagawin mo sa buong buhay mo, na sumabay ka sa happy. Coach! Yes, Coach! Sasabay! Sasabay. Oh, guys. Oh, before Yes, Coach, sir. guys, before I end, guys, announcement, guys, tignan nyo itong mabuti. Announcement, this coming, asan na ba yun? Ayan, announcement lang mga kapatid. Announcement, para po matapos natin talagang matindi ang 2023. This coming November 24. Ito po, this coming November 24. Ayan. Ayan lang ha. Wait lang. Ayan. May poster po tayo. Tignan nyo sa screen. This coming November 24, our founder, Coach Jason De La Cruz, diba? Ay magkakandak po ng napakalupit na training sa November 24, sa Friday, sa House of Franchise Office. Kapatid, special training po ito. Guys, tandaan mo, when we say special training, hindi ito yung mga normal na naririnig mo na mga training. Diba? Hindi ito yung mga normal na maririnig mo talaga sa mga coaches mo at sa opisina. So si Coach Jason De La Cruz po, magkakandak ng special training this coming November 24 at House of Franchise Office. This coming Friday yan. Okay? Next is, ilagay nyo na po sa mga schedules nyo. Next is, by November 25, kapatid, November 25, we will be having a product fest. Ito po, company event po ito. Company event po ito sa JC. We will be having a product fest sa November 25, Saturday, 4 p.m. Ayan po kung makikita nyo sa screen. 4 p.m. Ayan, registrations opens. Ayan po. Guys, malupit tong event na to sa JC, sa office natin. Talagang makikita nyo talagang gaano kalupit ang ating mga produkto, ang ating negosyo. 6 p.m. po may product demonstration po tayo. Product testimonials. 6:30 may GBO tayo. And ayan po. And guys, announce ko na din, sabi ko nga kanina, this coming Saturday, Coach Joanna Marie Peralta, i-launch na po ang kanya pong bagong sports car. Ang pinakaunang babae sa House of Franchise ng Spartans Elite pala na naglabas ng sports car. So, sa Saturday po yan. Yahoo! 2 p.m. Tama ba? 2 p.m. 2 p.m. po in the afternoon. And guys, also, eto, malupit to. Guys, tignan nyo to mabuti. Sa lahat ng, ano ba to? Ayan. Sa lahat ng Diamond account holders, congratulations! At magkakaroon po tayo ng yacht party exclusive for Diamond account members or Diamond account holders. Yacht party November 30, 2023, Thursday po yan. Guys, sa mga naka-Diamond account na mga nagtatrabaho pa, magpaalam ka na at mag-absent ka na. Diba? Paghanda mo yan. Yes. Okay, yes, tama. So, yacht party para sa lahat ng account holders ng Diamond account holders. Grabe, mag-iayate tayo, mag-speedboat tayo, magpa-party tayo sa gitna ng dagat. 'Di ba? Talagang magre-relax muna tayo. Syempre, deserve 'yan ng mga Diamond account holders natin. And also, guys, announcement pa, this coming November 29, okay, guys? This coming November 29, okay? Mark your date dahil magkakaroon po ng malupit na fun run. Okay? Malupit na sports car club fun run ang JC House of Franchise po this coming November 29 sa R33 sa may San Simon. Sa mga nakakaalam dyan. R33 sa may San Simon, Pampanga. Okay? So, lahat po pwedeng sumama. Sa lahat ng gustong sumama, kahit wala ka pang sports car, sumama ka. Bakit? Diyan mo mabivisualize, diyan mo ma-attract na darating ang time. Diba? Tandaan nyo, sabi nga po, kailangan kung gusto mong magkaroon ka ng isang bagay, kailangan lagi mo siyang nakikita, lagi mo siyang nabivisualize
para nai-imagine mo na darating ang time, ikaw naman ang nagdadrive ng sports car. Diyan, lalaki ang kawali mo, kapatid. Maniwala ka. Makikita mo iba't ibang sports car at supercars. Tama, sabi ni Coach Yuki, makakagawa kayo ng content. Di ba? Pwede kayo makagawa ng maraming content dyan. Pang-post nyo sa social media. Di ba? So this coming November 29 po yan. At meron pang last. Guys, syempre, wag niyong kakalimutan. Guys, 27 days to go before our 90-day fast track program ender sa Skydome. Sa may SM North po yan. SM North Skydome. Saturday, 1 p.m. Guys, ako gusto ko lang i-remind, no, kasi sa amin po, more than half na po yung mga tickets namin sa lahat. Guys, make sure mo na yung ticket mo, yung mga tickets mo, talagang secured na. At make sure mo na talagang hindi ka aaten mag-isa. Kapatid, tandaan mo, if you want to build your organization, gusto mong kumapal at lumaki ang organization mo para magawa mo yung leveraging system, para magkaroon ka ng passive income eventually, tandaan mo, isa sa kailangan mong na ma-maximize at talaga nabibigyan mo ng value yung ating mga events. Especially ang ating ender. Kapatid, sa ating 90-day fast track ender po, yan na po ang huling pinakamalaking event natin this year. Diba? After nyan, next year na ulit yung mga malalaking events natin. So I suggest, diba, hakutin mo guys, kung kailangan mo isama yung mga pamilya mo, mga kamag-anak mo, isama mo. Diba? Humakot ka. Huwag kang papayag na ikaw na naman mababaliw mag-isa. Diba? Ikaw na naman yung aaten mag-isa, tapos baliw na baliw ka na naman, tapos ikaw na naman mag-isa. Diba? Ang pangit naman, okay naman yun. Diba? Yung na-inspire ka, nababaliw ka, pero dapat ang goal mo, marami kang kasamang na-inspire at nababaliw din. Huwag kang papayag na, alam mo yun, grabe na naman, di ka na naman mapakali, tapos ikaw na naman mag-isa. Wag. Tandaan mo po, hakot. Diba? Kung nagsisimula ka, kung isa ka sa mga bagong members right now, kapatid, yan na ang pinaka-smart move na gagawin mo dyan, humakot ka. Diba? Working smart po yan, mga kapatid. Diba? Diyan ka mag-working smart. Isipin mo, magdadala ka lang dyan. Lahat ng dadalin mo dyan, mababaliw, mai-inspire, mapapapayin natin. Okay? So, yun lang naman. And also, ano pa? December 2, ayan po. December 2, guys, ha? December 2, Spartans Elite Recognition. Okay, that is Saturday po, mga kapatid. Via Zoom. Okay, online po yan. Spartans Elite Recognition, December 2, via Zoom. Yung mga kumita po at mga nakapasok po for the month of November. Yung ating last month po ng 90-day fast track. Tapos guys, December 3, Spartans Elite International Meetup. So sa lahat ng mga members natin sa ibang bansa, yung mga OFWs natin, exclusive po ito sa mga OFWs. Magkakaroon tayo ng meet and greet at exclusive session sa Spartans Elite OFWs. December 3 po yan. Meron pa ba ako nakalimutan? And guys, November 27, Monday to. Tama ba? Tama, Monday. Guys, November 27, Monday, Grand GBO po ng House of Franchise. Company event po, guys. Ang ating presidente po at ating vice-presidente ang magkakandak po niyan. So I'm very sure kung maghahakot tayo sa Monday, di ba? Talaga po puwersa tayo dito. Trust me, pag ang guest mo, na-meet niya mismo yung mga bilyonaryo nating may-ari, I'm very sure, sasabog at sigurado akong magpe-pay-in lahat ng dadalhin mo sa Monday. Di ba? So ibig sabihin, humakot po tayo sa ating Grand GBO at magpakita po tayo ng puwersa sa ating GBO, Grand GBO. Pakitaan natin ng puwersa. Pakita natin ang puwersa ng Spartans Elite. Tama ba? So, guys, marami ba kayo natutunan tonight? Yes po. Yes, Coach. Yes po. Sobrang dami, Coach. Thank you po. Thank you po. Congratulations sa lahat. Thank you po, Coach Ian. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you, Thank you Coach po, Ian. Coach Ian. Huwag kang Coach Ian. Thank you, Coach Ian. natin nang hindi ka umattend ng ma'am. I-share mo lahat ng realization at lahat ng natutunan mo. It's because, tandaan mo, sabi nga namin,
50% training, 50% ma'am. Hindi mo masasabi na nakompleto mo ang Rev Up Monday pag hindi ka umattend ng ma'am. Okay? So, guys, with that, congratulations. Happy Monday. Tapusin natin ng solid ang ating Nobyembre at tapusin natin ng solid ang ating 2023. So, with that, God bless everyone. Happy Monday. More blessings this week. Thank you, Coach Thank you, Ian. Coach Ian. Advance happy birthday. Thank you, Coach Ian. Thank you. Thanks, happy birthday. Thanks, Thank you Coach. po, Coach Ian. Advance happy birthday, Coach Ian. Jason de la Cruz. Last week, happy birthday. Guys, Coach batiin Jason, happy birthday, Coach. Coach Jason de la Cruz, advance happy birthday. Baka naman. Wednesday, ha? Coach JDC, birthday na, this coming Wednesday. Yes, happy birthday, Coach JTC. Happy birthday, February 22. Coach Baka JTC. naman. Birthday. Yes, Merry Christmas, Coach Jason de la Cruz. Ninong. May Ninong. Ay, ready nyo na yung mga regalo. Tumatanggap. Yes, Ninong. Yes. Happy birthday, Coach Jason de la Cruz. So excited. 18 years old na po kayo. Thank you. Happy birthday, Coach Justin. Enjoy na, kain baby ko. Birthday, Coach Let's go. Thank you, Coach Ian. Inspired to live better, you wait a good half. We can show what good life means. We will help fulfill your dreams.